Ngayong araw ay anibersaryo ng 10 taon ng kasal ko at ni Evelina Strauss. Naghanda ako ng isang hapunan sa ilalim ng kandila, naghihintay na matapos ang trabaho niya upang magdiwang kaming dalawa. Ngunit mula sa bibig ng isang katrabaho, doon ko lang nalaman na ngayong araw ay dumalo siya sa isang pagtitipon ng mga kaklase sa high school. Pagtitipon ng mga kaklase sa high school. Bahagya akong napakunot noo, naalala ko na tila nakatanggap din ako ng imbitasyon. Nakakuha rin ako ng isang paanyaya, ngunit dahil hindi ko gusto ang maingay na lugar, hindi ako pumunta. Dahil natatakot akong baka masyado siyang uminom, nagsuot ako ng jacket at nagpunta upang sunduin siya. Ang bulwagan ng kasiyahan ay may disenyo na klasiko, ang pinto ay kalahating nakabukas na may ukit na palamuti. Mula sa malayo, nakita ko na si Evelina Strauss na nakaupo sa gitna ng mga kaklase, napapalibutan ng halakhak at usapan. Nakadamit siya ng puting elegante, mahaba ang buhok na nakalugay, at ang maputing balat niya ay lalong nagniningning sa ilalim ng ilaw. Sa gitna ng karamihan, umaapaw pa rin mula sa kanya ang karangyaan at dignidad, na para bang likas na siyang maging sentro ng lahat ng mga mata. Mula pa noong nag-aaral pa kami, si Evelina Strauss na ang muse ng paaralan, at napakaraming manliligaw ang humahabol sa kanya. Ngayon, siya ang babaeng ipinagmamalaki ko at kinatatakutan kong mawala. Kahit 10 taon na kaming kasal, sa tuwing tinitingnan ko siya, hindi ko maiwasang mapabilis ang tibok ng puso ko. Bahagya akong umiti, handa nang pumasok, ngunit natigilan ako nang marinig ang mga biro mula sa loob. Napakaswerte ni Chu, matagumpay na siya ngayon at ang asawa niya ay mismong puting rosas ng Universidad EE. Tama, noong araw ay napakaraming nanligaw sa magandang si Jiang. Halos araw-araw may nag-iiwan ng love letter sa dormitoryo ng mga babae. Noon, ang batang amo na si Shen, ang Diyos ng paaralan, balitang gumastos ng higit 1 milyon para manligaw, pero tinanggihan pa rin siya ni Evelina Strauss. Ang usapan ay nagbalik sa akin ng mga alaala, puno ng pagmamalaki ngunit may pait din. Noong panahong iyon, inibig ko siya ng walang alinlangan, puno ang puso ko at wala ng lugar para sa iba. Iniisip ko, marahil sa buong buhay ko, iisang beses lang ako nagmahal ng ganoon kalalim. Tahimik akong nakinig, umaasang maririnig ang sagot ni Evelina Strauss. Kamakailan, abala siya at bihira nang magbigay sa akin ng malalambing na salita. Kahit na lalaki ako at hindi sanay maghayag ng damdamin, may mga sandali pa ring nakakaramdam ako ng kakulangan. Sumagot si Evelina Strauss, ang boses niya ay malambot, ay halong halakhak at amoy ng alak. Puting rosas ba? Sayang, matanda na ako ngayon. Isang binatang nakaupo sa tabi niya ang napakunot noo, may pagkabata ang kilos, at marahang itinulak ang braso niya. At Evelina D. Halata, hindi siya natuwa sa biro. Ngunit si Evelina Strauss ay marahang umiti lamang, hinaplos ang ulo ng binata. Napakabait mo naman. Namula ang mukha ng binata, inalis ang kamay ni Evelina at dali-daling umalis ng silid. Hindi nagpakita ng pagkailang si Evelina, bagkus, muling nagsali ng alak at itinaas ang baso na may ngiti. Muling umalingaw-ngaw ang mga usapan sa silid. Sino naman iyon? Kalaguyo ni Evelina Strauss yon. Siyempre, napakaganda ni Evelina, paano siya makukontento sa iisang Damian Cross lang? Ang puting rosas, naging kaning puti na. Nakatayo ako sa may pinto, bawat salitang narinig ko ay parang kutsilyong tumatagos sa balat. Para bang nanigas ang dugo ko. Agad akong tumalikod, ngunit nabangga ang tray ng alak ng waiter, muntik pang madapa. Habang paika-ika akong lumalabas, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi, parang gustong punitin ang balat ko. Ang lamig at kerot ang nagpaalala sa akin, ngunit sa dibdib ko'y mas matindi ang hapdi. Pera lang ba ang kailangan? Pero sinamahan ko siya mula noong wala pa siyang kahit ano. Noong una kong nakilala si Evelina Strauss, isa lang siyang inosenteng estudyanteng babae, mahina at madalas inaabuso ng mga lalaking nambabastos. Samantalang ako, isang suwail na estudyanteng walang pakialam, na aksidenteng nadaan doon. Sanay akong maging malamig, walang pakialam kanino man, pero ng gabing iyon, hindi ko nakontrol ang sarili kong pumasok at makipag-away hanggang sa duguin. Mula noon, si Evelina ay naging maliit na anino na sumusunod sa akin, pumasok sa madilim kong mundo. Pagkamatay ng ina ko, nalulong sa sugal at alak ang aking amain. Mahal niya ang sariling anak, ngunit itinuturing akong i-anak sa ibang ama na parang kaaway, araw-araw akong minumura at binubugbog.
Minsan, dahil sa mga utang, pinilit pa niya akong, gamit ang katawan kong matibay, lumaban sa mga iligal na laban para magkapera. Dahil doon, palagi akong sugatan sa pagpasok sa paaralan. Noong unang makita ni Evelina ang mga sugat sa katawan ko, napakagat ako sa dibdib ko at taimtim na nangako. Si Damian Cross ay mamahalin ka at poprotektahan ka. Ang unang bagay na ginawa ko para sa kanya ay tulungan siyang makatakas sa amain niyang marahas. Nakipag-ugnayan ako sa tiyuhin ko na may kaunting pangalan na sa larangan ng batas at maingat niyang kinolekta ang mga ebidensya upang kasuhan ang amain ni Evelina. Noon, gusto palaging itago ni Evelina ang mga sugat na kahihiyan para sa kanya, palaging malamig ang sagot. Bakit? Sapat na ba ang awa? Hindi ka dapat lumapit sa akin. Kung hindi ako lalapit, paano kita mailalabas dito? Ngumiti ako at sumagot, saka ipinatong ang maliit na puting sombrero sa ulo niya, at inilapat ang mainit kong kamay sa kanyang nanlalamig na tainga. Evelina Strauss, sobrang lamig na. Dadalhin kita sa ilalim ng araw. Naigawa na ang kasunduan sa diborsyo kinahapunan ng sumunod na araw, ngunit hindi pa rin bumabalik si Evelina Strauss. Ikatlong araw, ikaapat na araw. Pagsapit ng ikalimang araw, tumawag ako sa kanyang assistant, at nalaman kong sumama siya sa kanyang boss papuntang Maldives. Binaba ko ang telepono, naupo ng tulala sa sofa, at naguluhan ang aking isip. Siya na dati dahil lang sa biro kong, kapag tumaba ako, hindi mo na ako kakailanganin, ay araw-araw naglalaan ng 1 oras para mag-gym kahit gaano siya kaabala. Siya na minsang dahil lang sa kapritso kong makita ang pamumulaklak ng sakura, ay agad bumili ng tiket sa kalagitnaan ng gabi at nagplano para sa biyahe kinabukasan patungong Wuhan upang pagising ko'y bumungad ang dagat ng mga bulaklak. Ngayon, siya'y tuluyang naglaho. Siya na dating itinuturing ang mga biro ko bilang katotohanan, ngayon na may itinuring na biro ang lahat ng taimtim kong pangako. Bigla akong natauhan, sa sitwasyon ngayon, hindi ako maaaring manatiling naghihintay lamang. Kinabukasan, sumakay ako ng eroplano papuntang Yunan. Ipinadala ko sa pamamagitan ng isang tao ang kasunduan sa diborsyo, kay Evelina, kalakip ang isang sobre ng mga larawan niya at ng kanyang sekretaryong kasamang nagde-date. Ang balita ng nalalapit naming diborsyo ay kumalat sa buong lungsod matapos lamang ang isang gabi. Bago ako umalis, ang huling ginawa ko ay ang ipalabas sa publiko ang mga larawang kuha ng paparazzi kay Evelina at sa kanyang sekretaryo. Hindi ko hahayaang ako'y talunin muli. Ang keyword na Evelina Strauss diborsyo ay tumagal lamang ng 1 oras sa hot search bago tuluyang tinanggal. Ang lahat ng artikulo ukol sa diborsyo ay biglang nawala, ang mga komentong kumakampi sa akin at bumabati ko sa sekretaryo ay binura, at ilang account pa inai-report at naban. Isang apoy na kakasibol pa lang, agad ding inapula. Sinikap kong itulak pataas ang usapin, ngunit si Evelina mismo ang nagpatanggal sa hot search. Sunod-sunod na alon ng pangyayari hanggang ako mismo ang nawala ng pasensya at pinatay ang telepono. Tutal, ang mga taong kailangang makaalam ay nakakaalam na rin. Napuno ng mensahe ang aking telepono mula sa mga kamag-anak, mga paulit-ulit na tanong at payo. Maging ang aking mga magulang ay nag-text. Ngayon may pera at kapangyarihan na siya, huwag mong hayaang mawala ang posisyon mo bilang asawa ni Evelina. Normal lang sa mga babae ang maging palalo. Ang magwala at magpilit ng diborsyo ay hindi maganda. 1 linggo akong nasa Yunan, ngunit walang anumang tugon si Evelina tungkol sa kasunduan sa diborsyo. Parang wala siyang pakialam, o kagaya ng lahat, iniisip na walang sinumang mangmang natatalikod sa pagiging asawa ng isang Strauss. Para sa kanila, isa akong hangal. Ngunit ang damdamin ko'y bumalik sa panahong pinili ko si Evelina ng buong puso. Pinalitan ko ang ACE card, binaliwala ang lahat, at pinili kong namnamin ang biyahe sa Yunan. Tunay na nakagagamot ng sugat ang ganda ng kalikasan. Maging ang may-ari ng homestay ay naghanap pa para sa akin ng isang tradisyonal na kasuotang Tibetan na maisusuot sa pag-akyat ng bundok. Matindi ang lamig ng hangin, makapal ang niebe. Habang umaakyat ako, nadapa ako sa isang bato, nasugatan ang palad, at naputol ang bracelet, gumulong ito pababa sa mga batong baitang. Gusto ko sanang bumalik para hanapin, ngunit sobrang pagod na ako. Ang bracelet na iyon ay regalong bigay ni Evelina noong nakatanggap siya ng kanyang unang order.
Habang nagdadalawang isip ako, napansin kong may isang turistang pumulot sa bracelet sa paanan ng bundok at papalapit sa akin. Sa panahong ito, iilan lang ang umaakyat sa nyebeng bundok. Mula sa gitna ng bundok, nasilayan ko ang matangkad na figura ng isang lalaking dahan-dahang umaakyat. Hindi mabilis ang kanyang hakbang at bahagyang natitisod pa. Sa isang iglap, nasa harapan ko na siya. Binuka niya ang kamay na namumula sa lamig at iniabot ang naputol na silver bracelet na may disenyong lotus. Sa iyo ito. Mainit ang tinig, magulo ang hininga, ngunit kalmado at banayad. Ang tinig na iyon, malinaw ngunit maihalong kaba, tila galing pa sa pinakamalayong alaala. Napatingala ako ng di sinasadya. Ang kalangitan ay malawak, kulay abot pilak na parang isang pinintang lumabo. At ang mukha ng lalaking nasa harap ko'y tila nag-iisang matingkad na kulay sa mundong ito. Maging ang hiya sa kanyang badge sa dibdib ay tila kumupas sa kanyang presensya. Ang kalangitan ay malawak, kulay abo at pilak, animoy isang obra maestrang pinapahid ng mga kulay. Ang mukha ng lalaki sa harapan ko ay tila nag-iisang makulay na hiwaga sa buong mundo. Maging ang hiya sa insignia sa kanyang dibdib ay tila kumupas ng ilang bahagi. Noong panahong iyon, sa paaralan, obligado pa ring magsuot ng uniforme ang mga estudyante buong araw. Sa gitna ng dagat ng bughaw at puti, may dalawang tao na labis na kapansin-pansin. Isa si Evelina Strauss, laging nasa hulihan ng pila, malamig at tahimik. Matangkad, payat, ang mga matay malalim. Sa kabila ng uniforme, mukha siyang pangunahing tauhan sa isang manga at palagi pang lumiliban. Ang isa pa ay si Isabella Moriu, na laging tinatawag ng guro upang tumayo sa unahan tuwing may ensayo. Makinis ang balat, matikas ang tindig, at kapag humahangin, sumasayaw ang magulong buhok, ibinubunyag ang mukhang puno ng kayabangan. Para siyang isang prinsipe mula sa sinaunang kaharian, kahit ang simpleng uniforme ay hindi maikubli ang kanyang maharlikang alindog. Dalawang tao, dalawang magkaibang landas, ngunit sinasabi ng lahat na magkapareho sila ng ugali. Parehong mahirap pakisamahan. Ngunit para sa akin, kung ihahambing kay Isabella Moriu, si Evelina ay tila isang maamong kuting. Tinawag ko si Isabella Moriu bilang ang simponya ng mga mararangyang bulaklak, mapagmataas ngunit nagliliyab. 6 na taon kaming magkatabi ng upuan, wala man akong nakamit na bagay na malaki, tiyak na dumaan ako sa maraming pagsubok. Mula sa pagtiis sa matatalim na biro, hanggang sa paghasa ng kakayahang sumagot para minsan maipatahimik siya. Ang buhay noon ay walang tigil na laban ng isip at pagtitiyaga. Kaya nang makilala ko si Evelina, sinabi ng lahat na masama ang ugali niya. Ngunit ako lamang ang nakakita na siya ay mabait pa rin. Kung ikukumpara kay Isabella Moriu, si Evelina ay masasabing banayad pa. Nanginig ang puso ko na parang ulan sa kalangitan. Sa panlabas, siya'y malamig, matatag, tila walang pakialam sa damdamin ng iba. Ngunit paminsan-minsan, si Evelina ay hindi sinasadyang naglalantad ng kanyang kabaitan. At iyon ang nakahuli sa akin, nagtulak sa aking dahan-dahang lumapit, determinadong hilahin siya palabas ng dilim. Ngunit bakit nga ba ang isang dalagang banayad ay nauwi sa ganitong hantungan? Parang ginugupo ng panahon ang tapat na puso ng napakaraming tao. At napatanong ako, mayroong bang bagay sa mundong ito na maaaring manatili magpakailanman? Mga diamante. Habang ako'y nagugunita, isang malumanay na tinig na may halong ngiti ang bumulong sa aking tainga, si Isabella Moriu. Mula noong araw na iyon sa bundok ng Niebe, nang muli ko siyang makasalubong, nalaman kong siya rin ay naglalakbay sa Yunan at nagkataong nakatira sa parehong homestay. Nakasalampak ako ng scarf, tahimik na nakatitig sa ulan sa balkonahe. Mula sa itaas, bumaba si Isabella Moriu at tumayo sa tabi ko. Mga diamante ang maaaring manatili. Tumingin ka. Ibinaling ko ang paningin ko pababa at nakita ang kanyang maputing kamay na nakalahad sa harapan ko. Isang kumikislap na pulseras na yari sa diamante ang nakahimlay sa kanyang palad, malinaw, walang bahid, at sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng dapit-hapon ay nakasisilaw na kagandahan. Napadilat ang aking mga mata. Pag-angat ko ng tingin, nasilayan ko ang ngiti niyang higit pang mas maningning kaysa sa diamanteng iyon. Ang pulseras na iyon ang gantimpala ni Isabella Moriu nang siya ay manalo sa isang paligsahan. Itinapon niya ito sa akin at sinabing iyon ang regalo ko sa ika-18 kaarawan. Hanggang ngayon,
hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang unang gantimpala sa isang torneo ng badminton ay isang pulseras pambabae. Ngunit ang pulseras na iyon din ang naging sanhi ng huli naming pagtatalo. Noong panahong iyon, nagdaos ang klase namin ang pag-akyat ng bundok, at ako'y sumama kay Evelina. Masama ang loob ni Isabella Morillo noon at bigla na lang nawala. Sa daan, na-sprain si Evelina. Ako'y nag-aalala at inalalayan siya, ngunit ang aking pulseras ay tumama sa bato, napigtal, at nahulog sa bangin, hindi na nahanap. Nang marinig na may nasaktan, nagkagulo sa unahan. Agad na tumakbo si Isabella Morillo, nakakagulat ang bilis. Ngunit nang makita niyang si Evelina ang nasaktan, bahagyang kumislot ang kanyang labi at bumagal ang kanyang mga hakbang. Tatawag ba ako ng stretcher para sa iyo? Muli na namang lumabas ang kanyang matalim na dila. Sinubukan kong pigilan siya, ngunit agad niyang napansin na wala na sa pulso ko ang pulseras. Lumapit siya, hinawakan ang aking pulso at mariing nagtanong. Nasaan ang pulseras? Nataranta akong lumingon para hanapin ito, ngunit wala na. Nang maalala kong nahulog na ito, nanigas ang aking mukha. At iyon ang unang pagkakataon na nakita kong si Isabella Morillo ay tunay na nagalit. Isang bigat ng presensya ang bumalot, ang kanyang mga matay naging kasing itim ng tinta. Wala nang biro, wala nang pang-aasar. Mula sa aking pulso na walang palamuti, dahan-dahan niyang iniangat ang tingin, tumigil ng matagal at nagmasid. Sa huli, sinulyapan niya si Evelina na may pag-ayaw at pagkainis. Isang mapanuyang tawa ang lumabas mula sa kanyang labi. Damian. Masakit. Umupo agad ako, maingat na tiningnan ang sugat niya. Kinabukasan, naghanap ako sa paligid ng paanan ng bundok, pero hindi ko pa rin makita ang pulseras. Mula noon, ang relasyon na dati mailamat na sa pagitan ko at ni Isabella Morillo ay dahan-dahang nauwi sa katapusan. Ang huling balitang narinig ko tungkol sa kanya ay bago ang engagement namin ni Evelina Strauss. Sabi ng mga kaibigan, lumabas siya ng bansa at minana ang negosyo ng pamilya. Mula roon, kanya-kanyang landas na kami. Hindi ko akalaing muli ko siyang makikita sa Yunan. At higit pa, makita ko ulit ang pulseras na iyon. Bumili ka ba ng bago? Mahinang tumawa si Isabella Morillo, bahagyang kumurap ang mga mata, yun pa rin yung dati. Saan mo nahanap? Noon hinanap ko na ng matagal pero wala. Ibinaling ni Isabella ang tingin sa makinang na pulseras, seryoso ang mga mata, ngunit hindi sinagot ang tanong ko. Sinabi ko na, ito'y walang hanggan. Dahil kailanman ay hindi nagbago, kaya hindi rin mawawala. Bawat salita ay tila hindi tuwirang sagot, ngunit siya ring pinakamalinaw na pahiwatig. Napakunot ang noo ko, nagulo ang isip, pakiramdam ko ang pulsera sa kamay ko ay parang naglalagablab na apoy. Matapos ang ulan, hindi pa sumisilip ang araw. Asul-abong kalangitan, ulap ang bumabalot. Sa tabi ng tahimik na Erhailek, may isang maliit at maaliwalas na bahay. Isang pares na tulad ng dalawang hiyas ang nakatayo roon. Isang babae sa puting mahaba ang bestida, hawak ang makinang na pulseras na diamante, nakayuko, wari malalim ang iniisip. Parang umiiwas, lumalayo. Sa tabi niya, isang lalaking may maamong mukha, nakayuko ring nakatingin sa kanya. Bahagyang nakahilig ang kanyang katawan pasulong, ngunit tila hindi maglakas loob na lumapit ng lubusan. Kita sa kanyang mga mata ang gutom na matagal nang pinipigil, na para bang nais lamunin ang pihuli sa kanyang harapan, nguyain hanggang maubos. Ngunit nanatili ang kanyang pag-aalangan, buong kilos niya ay puno ng pag-iingat. Lumapit siya, hakbang-hakbang, ngunit laging may naiiwang distansya. Isang photographer na napadaan ang nakakuha ng litrato at ipinost online. Agad sumikat ang larawan. Samantala, sa isang maliit na isla sa Maldives, si TD ay nanonood ng mga video, paminsan-minsan ay ipinapakita ito kay Evelina Strauss na nakaupo sa tabi. Nakapatong ang baba ni Evelina sa kanyang kamay, malamig ang tugon. Hanggang sa dumating ang litratong iyon, nagulat si TD, itinapat ang larawan kay Evelina at natatawang nagsabi. Ate, parang mas gwapo itong lalaki kaysa kay Damian. Hindi inaasahan, ang babaeng kanina ay malamig, biglang lumiit ang mga pupil. Nakatitig siya sa screen, parang nakadikit ang paningin sa larawang iyon ng magkasintahang bagay na bagay. Nagulat si TD, at nang mapansin, sinamaan niya ito ng tingin. Grabe ka, lahat na lang pinagsiselosan mo.
Kasabay noon, narinig ang isang e-crack, basag na ang bagong bili niyang telepono sa kamay ni Evelina. Evelina, ano ba yan? Napasimangot si TD, hindi maintindihan, ngunit sa sumunod na iglap, nang lumingon si Evelina, agad siyang natahimik. Galit na si Evelina. Noong una kong makilala si Evelina, isa na siyang makapangyarihang CEO, isang taong kayang kontrolin ang lahat at magdesisyon ng buhay at kamatayan ng iba. Para bang lahat ay hawak niya, wala nang makakayanang yumanig sa kanyang damdamin. Sapat ang lakas niya para lutasin ang lahat. Ngunit ngayon, ang mukha ni Evelina ay madilim, mga mata puno ng galit, dahil sa isang bagay na lampas sa kanyang kontrol, at may bahid ng di maipaliwanag na pag-aalala. Sa isang saglit, napigil niya ang damdamin, bumalik sa malamig na anyo. Papupuntahin ko ang assistant mo para bumili ng bago. Matipid na winika ito, saka nagbihis ng coat at umalis. Parang lahat ng emosyon kanina ay isang ilusyon lamang. Ngunit, sa sahig na dinaanan niya, may bahagyang bakas ng pula. Yumuko si TD, at doon lamang napansin, isang patak ng dugo. Nang basagin niya ang telepono, nasugatan din siya sa tindi ng lakas. Nang dumating si Evelina, nasa bakuran ako, tumutulong sa may-ari ng homestay na gumawa ng tinapay. Samantala, si Isabella Moriu, na lumaking sanay sa karangyaan, parang buntot na laging nakasunod sa akin, pilit na tumutulong ngunit palpak. Sa ikatlong beses na nabalutan siya ng harina at nagtanong sa akin kung ano ang gagawin, tinabig ko ang kanyang kamay. Isabella Moriu, bakit ka ba laging nakasunod sa akin? Wala ka bang ibang ginagawa? Dati hindi ka interesado sa ganitong bagay. Kinuha ni Isabella ang tuwalyang nakatali sa bewang ko at ginamit para punasan ang harina sa mukha niya. Kaya nga, yun ay dati pa. Umisi siya, inilapag ang pangit na tinapay na nagawa at bahagyang lumapit sa akin. Nang maramdaman ang pagtutol ko, tumigil siya. Damian Cross, bumalik ako ngayon dahil sa'yo. Halos otomatikong nanigas ang katawan ko. Tahimik ang paligid, nakakapangilabot. Magkakaaway kami noon, tuluyang nagkahiwalay sa hindi magandang paraan, ngunit ngayong muling nagtagpo, ipinapakita niya ang damdaming lampas sa pagkakaibigan. Hindi ko lubos maintindihan. Sayang, kasal na siya. Biglang bumukas ang kalahating pinto ng bakuran, umasok ang malamig na hangin. Kasabay nito, isang malamig at mababang tinig na puno ng babala. Nilingon ko. Si Evelina Strauss, matagal ko nang hindi nakikita, nakatayo sa pintuan. Suot niya ang mahabang itim na coat, pagod ang hitsura, may bahagyang ebag sa ilalim ng mata. Naglaho ang mapanuksong ngiti ni Isabella nang makita si Evelina lumalapit sa akin. Ang bilis mo. Bahagyang humisi si Isabella, mapanukso ang tingin. Pero huli na. Kahit huli, tama pa rin sa pangalan. Umupo si Evelina sa tabi ko, inabot ang kamay ko, ngunit umiwas ako. Hindi na magtatagal. Nakangising winika ni Isabella, malinaw na nakita ang pag-iwas ko. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nakakasakal. Tumayo ako, hinila si Evelina papasok. Damian. Ang tinig ni Evelina, may halong pagmamayabang, bumungad sa aking tainga. Yumakap siya mula sa aking likuran, huminga ng kontento. Ngunit agad kong inalis ang kanyang mga braso. Natapos mo na ba ang papeles ng diborsyo? Sa katunayan, nakausap ko na siya sa telepono ng ilang beses. Noong gabing halos gumuho ako sa sakit. Tinanong ko siya tungkol sa intern na iyon. Tinanong ko tungkol sa pulseras na sapphire, pag-ibig sa gitna ng pagsubok. At tinanong ko tungkol sa mga taon na hindi na niya ako minahal. Matapos ang katahimikan, isang malumanay na tawa ang narinig ko mula kay Evelina Strauss, parang pinagtatawanan ang aking pagiging inosente. Damian, mas mabuti sana kung hindi ka masyadong matalino. Kapag ang tao ay may lahat na, ang pagiging medyo hangal ay mas angkop. Napatigil ako. Tama siya. Hindi ko na dapat pinipilit ang lahat, hindi ko na dapat pinapansin ang bawat detalye. Lahat iniisip na dapat pumikit na lang ako. Ako na ang asawa ni Evelina. Ibinigay niya sa akin ang pagkakataong lampasan ang agwat ng uri, binigyan ako ng yaman at koneksyon na hindi ko kailanman inakalang maaabot ko. Maging ang mga magulang kong dating tutol sa kanya, ngayon isinasabing huwag na akong makipagtalo. Sa pagitan ng pag-ibig at kapakinabangan, lahat pumipili ng kapakinabangan. Ngunit sa timbangan na iyon, mula sa simula pa lang, ibinuhos ko lahat sa pag-ibig.
Paano ako makakapayag na sumuko? Evelina, noong tayo pa'y nakatira sa ikatlong palapag ng COVID, sinabi mo sa akin. Mahal mo ako, higit sa lahat mahal mo ako. Biglang tumunog ang doorbell. Sa labas ay may isang lalaking Amerikana na humihiling na pirmahan ko ang ilang alahas. Iyon ay ilang kwintas at pulseras na kamakailan lamang na binili sa napakamahal na halaga. Ito ang naging kabayaran ni Evelina para sa pulserang sapphire na tinawag na pag-ibig sa gitna ng pagsubok. Sa kabilang linya, sa wakas ay umalingaw ang isang mahinang buntong hininga. Damian, ang lalaking nasa tabi ko, maaari lamang na ikaw iyon. Isang iwas sa sagot, ngunit mas masakit kaysa sa alinmang tuwirang tugon. Ang pag-ibig at katapatan ay hindi maaaring pekin. Ngunit, nabago na ng panahon ang lahat. Nagbago na ang pag-ibig ni Evelina. At ang pag-ibig ko, marahil ay hindi na rin gaya ng dati. Nang lumabas sa bibig niya ang salitang, biglang malungkot. Sayang wala siyang pera. At nang ituring niya na biro ang mga panatang pinanghawakan namin, doon ko napagtanto na sa relasyon naming ito, nawala na sa akin ang kapangyarihan. Marahil matagal ko na itong naramdaman, ngunit noon ko lamang tunay na nagising. At sa mismong sandaling iyon, ang puso ko ay nagsimulang magbago, kumupas kasabay ng oras. Dahil ba sa kanya? Ang malamig na tinig ni Evelina ang bumalik sa akin. Sandali akong natigilan bago ko naunawaan na tinutukoy niya si Isabella Morio. Huwag mong ikumpara ang iba sa sarili mo. Nabigatan ang aking mukha. Siya nangang nangaliwa sa kasal, ngayon ako pa ang sinisisi. Isang uri ng kapal ng mukha at kawalang katarungan. Kung ayaw mong makipaghiwalay ng maayos, hayaan mong batas ang humusga. Kapag dumating ang araw, hindi ko hahayaang mawala kahit kaunting karapatan ko. At ang mga litrato ninyo ng sekretaryo mo ay magiging lantad. Pagkatapos kong sabihin iyon, bahagya akong umiti ng malamig. Kung tunay ang damdamin mo sa kanya, mas mabuting pumili ka ng maayos na paghihiwalay. Ayokong gambalain ang sarili kong buhay dahil dito, at tiyak na ayaw mo ring masira ang pangalan niya dahil sa iyo, hindi ba? Kalma ang boses ko, malinaw kong inilahad ang kabutihan at panganib. 20 araw matapos kong ipadala ang kasulatan ng diborsyo, nanatiling tahimik si Evelina. Sapat na ang panahong iyon para unti-unti kong putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Una, tinanggal ko ang lahat ng bagay na minsang nag-ugnay sa amin, dahan-dahang inalis. Ang mga bahagi ng puso kong nabubulok, kinailangang putulin ko mismo, kahit malunod ako sa sakit at dugo. Hindi ko hahayaang sakupin pa niya ang natitira. Ang pusong ito na natira, kahit sugatan, kahit humihinga ng mahina, ay ganap ng akin. Hindi inasahan ni Evelina ang katigasan ko. Tinitigan niya ako, may kalituhan sa kanyang mga mata. Ngunit nang makabawi, naging malamig na rin ang kanyang tingin. Hinding-hindi ako makikipaghiwalay. Damian Cross, ikaw lamang ang karapat-dapat tumayo sa tabi ko. Umiling ako. Kung ganoon, magkikita tayo sa korte. Nanigas ang katawan ni Evelina sandali, tila huminto ang hangin, bago siya tuluyang tumalikod at umalis. Nang lumabas siya ng pinto, sa pagtanaw sa kanyang likuran, hindi ko alam kung bakit muling sumagi sa isip ko ang isang alaala. Noong nasa universidad pa kami, napansin si Evelina ng isang malaking negosyante. Ginawa siyang alagad at ipinadala sa ibang bansa para mag-aral sa pinaka-advanced na research center. Ngunit ang 2 taong kurso ay 3 buwan lang niyang tinapos bago bumalik. Araw na iyon, unang araw ng taglamig, malakas ang pagbagsak ng nyebe. Nadapa ako sa hagdan ng unibersidad at napilayan. Sinubukan kong tawagan ang mga kaibigan, ngunit ang dumating sa gitna ng bagyo ay si Evelina. Nakasuot pa rin ang lumang itim na Amerikana, may halong alikabok ng paglalakbay. Akala ko nasa napakalayo na siya, ngunit sa isang iglap ay nandoon siya sa tabi ko. Sa gitna ng nyebe, ako ang nagpayong, siya ang nagbuhat sa akin, bawat hakbang dinala ako sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang panahon, nalaman ko na ipinakilala pala ng negosyanteng iyon ang sarili niyang anak kay Evelina. Ang gabay ng isang lider sa industriya ay makapagtitipid ng 10 taong pagsisikap ng isang henyo, lalo na kung maging manugang siya. Ngunit tinanggihan ni Evelina at para maiwasan ang anumang alingasngas, iniwan niya ang pagkakataong iyon. Nagalit ang anak ng negosyante, kaya't nag-upa ng mga kriminal sa ibang bansa para siya ihabulin.
Sa gitna ng kaguluhan, 3 beses siyang nagpalit ng flight para lamang makabalik sa piling ko. Dumating siya sa oras na pinakakailangan ko siya. Pagkatapos, nang maging matagumpay na si Evelina at imbitahin siyang magsalita, madalas niyang biruin ang pangyayaring iyon. Sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, ngumingiti siya ng mainit. Hindi pala ibig sabihin na hindi nagmahal, kundi natapos na lang ang pag-ibig. Sa panahong maikli ng aming kabataan, minahal namin ang isa't isa ng napakalalim. Tinawag ko siyang muli. Umuwi ka at mag-isip. Mayroon kang 3 araw para magpasiya at lagdaan ang kasunduan. Kung hindi mo kayang magpasya, 3 araw mula ngayon magkita tayo sa korte. 3 araw na iyon ang huling kabutihang maaari kong ialay sa aming dalawa. Huminto ng kaunti ang mga paa ni Evelina bago siya tuluyang lumisan. Pagdaan niya sa bakuran, nakita kong tumigil siya sa harap ni Isabela Moriu. May binulong sila, ngunit hindi ko narinig. Pagkatapos niyang umalis, tumingin si Isabela sa akin. Sa kanyang mga mata, napakaraming damdaming hindi mabigkas. Isinara ko lang ang pinto. Pinutol ang pagpasok ng lahat ng hangin at niebe. Sa unang araw matapos umalis si Evelina, bumili ng tiket ang aking mga magulang at ilang kamag-anak upang bumisita. Habang pinagmamasdan ko silang paulit-ulit na pinupuri si Evelina, bahagya akong ngumiti ng maihalong pangungutya. Sapagkat sila rin ang mga taong dating mariing tumutol sa kasal namin ni Evelina. Dahil doon, muntik pang ang putulin ng aking mga magulang ang ugnayan nila sa akin.